Hello mga kabarangay! Mamaganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa radyo nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 forever! Good morning! Happy Tuesday, mga kabarangay! Ito ang programang Radyo Nobela with Mama Ganda. Sayang, di ko naabutan yung tugtog kanina eh. Feeling ko sinasadya nila yun eh. Bakit ngayon ka lang, Mama Ganda? Traffic! Good morning sa inyo. Happy listening sa lahat ng mga nagmamaneho ngayon. Sa lahat ng mga nata-traffic sa oras na ito. At medyo kailangang bilis-bilisan ng lakad. Pagbaba ng jeep. Happy listening din po sa lahat ng mga relax na sa kanilang opisina. At medyo naka-earphones. Para matunghayan ang ating kwento sa programang Radyo Nobela. Ang pagpapamilya raw ay hindi parang sayaw na kapag hindi mo makuha ang moves, ay pwede mong praktisin. Hindi yan tugtog na kapag nalagpasan, pwedeng i-rewind. Ikaw kabarangay, ano nga ba ang mas matimbang? Pamilya o pangarap? Sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng ating kabarangay na si Chris, dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, magandang araw po. Ako po ay isa sa inyong mga loyal listeners. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris. 32 years old at kasalukuyang nakatira sa May Kawayan, Bulacan. Hindi na nga po bago sa atin ang mangarap. Bata pa lamang tayo nabubuo na sa ating murang isipan kung anong gusto natin sa ating paglaki. Kagaya ko na nangarap na maging isang sikat na dancer. Kaya naman nagpursigi ako ng husto sa pag-iensayo ng sayaw hanggang sa madalas ay sumasali na ako sa mga dance contest sa mga barangay. O kaya naman sa school, high school at nung college ako. Minsan pinapalad na manalo, minsan naman ay hindi. Pero hindi ako tumigil at mas pinagbuti ko pa ang pag-iensayo. At kalaunan ay lumawak ang connection ko sa iba't ibang dancers na kagaya ko. Isinali ako sa grupo para dumayo sa iba't ibang lugar kapag may paligsahan. Hindi sa pagmamayabang, Mama Ganda, ay napakalakas ng karisma ko pagdating sa mga babae. Kaya ang dami ring babaeng nagkagusto sa akin noon. Pero iisa lang po ang babaeng nagpatibok sa aking puso. Si May. Nakilala ko siya nang minsang may contest sa isang barangay sa Quezon. Isa siya sa mga nanonood at sa dinami-rami nga ng nanonood, nakapagtatakang sa kanya natuon ang aking atensyon. Kaya naman matapos ang aming sayaw noon, ay nilaksan ko ang loob ko. Nilapitan siya at nahihiyang nakangiti pa sa kanya. Lumapit ako. Pero halatang meron din po siyang crush sa akin. Nagpakilala kami sa isa't isa at nagkapalagayan ng loob. Hanggang sa nagdesisyon akong ligawan siya. Pakiramdam ko noon ay siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya naman sa edad na 25 noon, habang siya ay 24, inalok ko na siya na magsama kami. Opo, ganun po kabilis. Bagamat nakatira pa ako noon sa magulang ko ay nagsikap naman akong makapagbukod kami.
Pero hindi na rin naging madali ang mga unang buwan ng pagsasama namin dahil madalas kaming magtalo sa usaping pera. May mga panahon kasi na sakto ang budget, pero kailangan ko naman ng pambayad sa costume para sa sayaw. Nasabi pa nga ni May na iwan ko na lang ang pagsasayaw lalo na at magkakaanak na kami noon. Pero mahal ko ang pagsasayaw. Kaya kahit gusto niya na tumigil ako ay hindi ko po ginawa. Nagpatuloy ako sa pag-abot sa aking pangarap na maging isang sikat na dancer. Hanggang sa magdadalawa na po ang anak namin ni May na magkasunod lamang ng taon ipinanganak. Wala siyang nagawa noon kundi ang suportahan na lamang ako dahil malinaw naman sa kanyang mahal ko talaga ang pagsasayaw. Pero nagsimula na naman kaming magtalo nang halos hindi na ako umuwi ng bahay dahil lagi akong busy sa pagpapractice ng sayaw at madalas nga ay hating gabi na akong umuwi. Lahat na halos ng oras ko ay nauubos sa pagsasayaw at hindi ko na po naaasikaso ang aking pamilya. Ako po si Chris at ito ang aking kwento. Buti naman nakauwi ka na. Alam mo ba kung anong oras na? Ba't gising ka pa? Malamang hinihintay ka. Sinabi ko naman sa'yong wag mo na akong hintayin kapag nasa practice ako. At talagang matatagalan ako ng uwi. Hindi pwedeng hindi kita hintayin, Chris. This oras na ng hating gabi, wala ka pa rin. Lagi na lang ganyan ang oras ng uwi mo. Wala ka ng oras para man lang sa amin. Lalo na sa mga anak mo. Alam mo naman pagsasayaw lang ang ikinabubuhay ko, May. Intindihin mo naman yun. Kung di ko gagawin to, sa tingin mo may papakain ako sa inyo? Eh di maghanap ka ng trabahong kaya talagang bumuhay ng pamilya. Hindi yung nagtsatsaga ka sa pagsasayaw. Hindi ka naman laging may kita dyan. Kung di kayo mananalo sa contest o kaya makasali man lang sa runner-up, hindi kayo magkakapera. Manalo man kayo, kakarampot lang naman ang makukuha nyo kasi paghahati-hatian nyo pa. Anong problema kung kakarampot lang ang kita ko? Nagugutom ba kayo? Di nga kami gutom. Tipid na tipid naman sa pagkain. Di rin kami makakain ng masasarap. Kundi itlog ang ulam, puro naman delata. O ano, ganito na lang ang kakainin namin habang buhay? Alalahanin mo rin kami, Chris. Hindi habang buhay maliliit ang mga anak natin. Lalaki rin sila at kakailanganing mag-aral. Habang lumalaki sila, mas lumalaki rin ang gastos. Kaya mag-isip kang mabuti. Kung kaya ba talaga kaming buhayin yung pagsasayaw mo? Wag mo namang minamalit ang pagsasayaw ko. Ginagawa ko naman lahat ng paraan para buhayin kayo. Ba't di ka nalang magpasalamat na nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw? Oo, di masarap ang mga pagkain natin. Pero di naman tayo salat na halos walang makain. Chris, sawang-sawa na kami sa itlog at dilata. Kahit yung mga anak mo nagre-reklamo na. Bakit daw ganun palagi ang ulam? Nagsasawa na sila. Alam mo ba kung anong tinatanong palagi sa akin ng mga anak mo? Kung kailan daw sila makakakain ng fried chicken man lang. Sabi ko na lang sa kanila, yun lang ang kaya mo kaya wag silang maghanap ng wala. Ang sagot nila sa akin, ba't di ka humanap ng trabahong malaki ang kikitain? Bata pa ang mga anak mo pero ganyan na magsalita. Di mo kasi tinuturuan. Di mo man lang ipaintindi sa kanila na ganito lang ang kaya ko. Huwag mong ikatwiran sa akin yan, Chris. Nagpamilya ka, panindigan mo. Kung anong makakabuti sa pamilya mo, gawin mo. Kung kinakailangan maghanap ka ng trabahong maayos at kaya kaming buhayin, gawin mo. Pwede ba, May? Huwag mo ko umpisahan na naman. Putak ka ng putak, nandito ka lang naman sa bahay. Eh di ikaw ang magtrabaho kung nagrereklamo ka sa kaya kong ibigay. Talaga ba, Chris? Sinasabi mo sa akin yan? Hoy, kumpara naman sa'yo,
Mas nakakapagod ang ginagawa ko rito sa bahay. Lahat ng trabaho sa akin. Wala man lang akong sahod. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi obligasyon ko to dahil ako ang naiiwan sa bahay. Pero magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin. Mas marami ang pagod ko kesa sa'yo. Nasa bahay ka lang tapos sasabihin mo pagod ka? Eh ako nga kung saan-saan ako rumaraket para lang may maipakain sa inyo. Hoy Chris, para sabihin ko sa'yo. Oo, nasa bahay lang ako. Pero lahat ng trabaho dito ako ang gumagawa. Ako ang naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay, nag-aalaga pa ako ng mga bata. Tapos sasabihin mo sa akin, nasa bahay lang ako? Eh di ikaw sa bahay, ako magtatrabaho. Tignan ko lang kung kayanin mo. Yan ang problema sa'yo. Masyado ka makwenta. Aba, sino bang nagsimula? Di ba ikaw? Di naman ako magsasalita ng ganun kung di mo minamalit ang ginagawa ko. Di ba pwedeng suportahan mo na lang ako? At least, malinis ang ginagawa ko. Anong gusto mo? Pakainin ko kayo ng galing sa nakaw. Ang punto ko, maghanap ka ng totoong trabaho. Hindi yung racket-racket lang. Kaya ba niyan tustusan lahat ng pangangailangan natin? Di ba hindi? Kaya nga nagsisikap akong rumakit, di ba? Pumutak ka kung hindi ko kayo napapakain. Wala ka na talagang pag-asa. Magtrabaho ka, Chris. Hindi yung puro ka ganyan. Hindi kami mabubuhay ng pasayaw-sayaw mo lang. Ang ingay mo, puro ka reklamo. Eh di ikaw magtrabaho. O sige, ako ang magtatrabaho. Ikaw dito sa bahay. Nahiyaan naman ako sa'yo. Tingin mo yata nakaka-proud yung racket mo eh. Oo, magtrabaho ka. Tutal, puro ka reklamo. Magtrabaho ka para makain mo yung masasarap na pagkain na sinasabi mo. Talaga? Ewan ko talaga kung bakit inasawa pa kita. Wapo ka nga. Wala ka namang diskarte sa buhay. Puro ka putak. Konti na lang talagang tatamaan ka na sa akin. E di sige, gawin mo. Para makita mo yung hinahanap mo. Bahala ka sa buhay mo. Nakakasawa na makipagtalo sa'yo. Tingin mo lagi, ikaw ang tama. At saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Naririndi na ako sa bunganga mo. Ah, ganon. Wala talaga akong maaasahan sa'yo. Wala na kung wala. Bahala ka dyan. Makaalis na nga sa buwisit na bahay na to. Hoy, Chris! Bumalik ka dito! Dahil nga sa pagtatalo naming iyon ay hindi naiwasang magpalitan kami ng hindi magagandang salita. Masakit din para sa akin na mismong asawa ko hindi maintindihan kung hanggang saan nga lang ba ang kaya ko. Alam ko naman na ako ang padre de pamilya. Dapat naghahanap buhay para sa pamilya ko. Pero hindi ko rin naman sila pinapabayaan kahit na ganoon lamang ang pinagkakakitaan ko. Hindi ko alam kung masyado lang ba akong mareklamo o masyado lang mareklamo ang asawa ko. O baka naman, tama nga ako. Hindi siya maalam ang kontento. Lalo pa't ginagawa ko naman lahat para sa kanila. Nakukuha ko rin naman ang punto niya na habang lumalaki ang anak namin, ay lumalaki rin ang gastos. Pero bilang hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, ay hirap akong makahanap ng trabaho. Hindi rin po ako nakagraduate ng high school para sana makapag-apply kahit sa maliit na kumpanya lang na tumatanggap ng high school graduate. Sinubukan ko naman na mag-construction worker pero hindi kaya ng katawan ko ang sobrang bigat na trabaho. Hindi rin naman ako pwedeng mag-call center. Dahil bukod sa hindi ako high school graduate, ay mahina rin po ako sa Ingles. Pero kahit na ganoon, sinisikap kong buhayin ng pamilya ko kasabay na rin ang pag-abot ng pangarap ko na maging isang sikat na dancer. Yun ang bagay na pilit kong ipinaiintindi kay May. Pero talagang sarado ang isip niya na intindihin ang ginagawa ko. Kaya madalas kaming magtalo at kapag may sama ako ng loob sa kanya, ay tumutuloy ako sa barkada kong si Mark. Isang linggo akong hindi umuwi noon at pinatay ko rin ang cellphone ko dahil alam kong tatawag ng tatawag sa akin si May. At nang lumamig na ang ulo ko ay nagpa siya akong umuwi. Pero hindi ko inabutan ang aking mag-iina sa bahay. Kaya naman nagtanong agad ako sa mga kapitbahay namin at sinabi nilang nasa ospital ang bunso kong anak. Tila pinagpawisan ako ng malamig at
at dali-daling pumunta sa ospital kung nasaan ang anak ko. Hindi ko na inabalang itanong sa kapitbahay kung bakit nasa ospital ang anak ko. Basta ang mahalaga ay makita ko agad ang anak ko at masiguradong ayos lang ang kanilang lagay. At nang sapitin ko na ang ospital, ay ipinagtanong ko pa kung saang kwarto dinala ang anak ko at agad akong nagtungo roon. Tumambad sa akin na mahimbing na natutulog habang may swerong nakakabit sa kanya at sinasalinan ng dugo. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko. Habang ang galit na mukha ni May ang sumalubong sa akin. Buti naman at lumitaw ka na. Anong nangyari sa anak natin? Di ba obvious? Tignan mong mabuti kung anong nangyari sa kanya. 3 araw, Chris? 3 araw akong walang tigil sa kakatawag sa'yo pero hindi ka man lang makontak. Sobrang taas ng lagnat ng anak natin. Kaya sinugod ko na siya dito sa ospital. Hindi ko pa alam kung saan ko iiwan yung panganay natin at hindi naman siya pwede dito. Hindi ko alam ang gagawin ko kahapon. Tarantang-taranta ako habang ikaw. Hindi ko alam kung saan lupalop ka nandun. At walang inatupag kundi ang mag-practice ng sayaw. Hinahaan mo naman ang boses mo at nasa ospital tayo. Sa bahay mo na lang ako pagalitan. O tapos, lalayas ka na naman kapag napagalitan ka. Tapos, ilang araw, linggo na naman bago ka umuwi. Sorry, hindi ko naman ginusto na mangyari sa anak natin to. Hindi mo nga ginusto. Pero asan ka nung oras na kailangan ko siyang dalhin dito? Wala ka naman kasing ginawa kundi bungangaan ako kada uwi ko. Hindi ako magtatatalak ng walang dahilan. Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi mo matanggap yung mga sinasabi ko. Eh totoo naman. Tapos pupunta ka sa mga kabarkada mo? May naitutulong ba sila kapag nag-aaway tayo? Wala naman, di ba? Baka nga kung ano pang sinusulsul sa'yo ng mga yan. Oo na, sige na. Pero please lang, wag muna ngayon. Nakakahiya na tayo sa mga tao dito. Ha? May hiya ka pa pala sa lagay na yan? Sorry na, okay? Promise, sa bahay mo na lang ako pagalitan. Tatanggapin ko lahat ng sasabihin mo. Alam ko namang may kasalanan din ako eh. Buti at alam mo. Eh paano tayo nito? Siguradong malaki-laking bayaran na naman to. Saan tayo kukuha ng pambayad? Rarakit ako. Magtatanong ako sa mga kabarkada ko kung may mga available silang racket. Racket na naman? Ba't pa hindi ka maghanap ng trabaho? Puro ka na lang asa sa mga racket-racket na yan. Akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Oo, nag-usap tayo. Pero hindi pa tayo tapos. Ay, ano pa bang gusto mong gawin ko? Kung kaya ko nga lang talaga maghanap ng ibang trabaho, ginawa ko na. Alam mo naman yun. Sinubukan ko na mag-construction worker. Chris naman, ano ba naman yung mga dahilan mo sa akin? Construction worker lang ba ang pwede mong applyan? Ang dami-daming trabaho na hindi naman nangangailangan ng high school graduate. Ang sabihin mo, mapapabayaan mo ang pagsasayaw mo kapag nagtrabaho ka na talaga. Alam mo, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Hindi pumapasok sa kukote mo lahat ng sinasabi ko. Hindi mo maintindihan ang mga punto ko. Di mo rin naman ako iniintindi. Ang tagal na kitang iniintindi, Chris. Pilit kong isinasaksak sa isip ko na yan lang ang kaya mo. Kaya dapat makontento ako. Pero alam mo, pinasok-pasok mo tong pagpapamilya na to. Kaya dapat panindigan mo. Hindi pwedeng ganyan na lang, Chris. Kung pwede nga lang na may magbantay sa mga anak natin, ako na lang ang magtatrabaho. Kung ibibiling ko naman ang mga bata sa magulang ko, anong sasabihin nila? Itatanong nila sa akin kung anong ginagawa mo. Ba't hindi ikaw ang nagtatrabaho? Pinagtatakpan kita sa mga magulang ko hanggat maaari. Dahil alam kong isusumbat din nila sa akin na itong napala ko kasi nag-asawa ko ng maaga.
At ang napangasawa ko pa, kagaya mo. Bakit, May? Anong problema sa akin? Hindi ko naman kayo pinababayaan ah. Ang mga anak natin, lumalaki na. Kaya nadadagdagan ng gastos. Ano? Igagaya mo ba sa'yo mga anak natin? Na hindi rin makapagtapos ng pag-aaral kasi kapos sa pera? Sa tingin mo ba hayaan kong mangyari yun? Para mo naman akong ginawang walang kwentang ama niyan. Sinasabi ko to hindi para maliitin ka. Sinasabi ko to para mas magsumikap ka pa para sa kanila. Kahit hindi na para sa akin. Pamilya natin to eh. Alangan namang humingi tayo ng tulong sa ibang tao o kaya sa mga magulang natin. Kaya nga tayo bumuo ng sariling pamilya kasi ginusto natin to. At para na rin matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa na hindi na natin kailangang laging umasa sa mga magulang natin. Naiintindihan mo ba ako? Hindi sapat na dahilan na yan lang ang kaya mo para manatili ka sa kinalalagyan mo. Di na talaga ako tumama sa'yo. Lahat na lang may sagot ka pabalik. Aba, huwag sasama ang loob mo kasi nagsasabi lang ako ng totoo. Ngayon, kung hindi mo matanggap yung katotohanan, pues bahala ka na. Huwag kang magtaka kung isang araw, bigla na lang kitang iwan. Tinatakot mo ba ako? At ano namang ipapakain mo sa mga anak ko? Kaya kong gumawa ng paraan kumpara lang sa mga anak ko. Hindi ako katulad mo na mahinang dumiskarte. Hindi ko alam kung saan ba ako lulugar sa asawa ko. Oo nga at hindi regular na trabaho ang meron ako pero sinisigurado ko naman na hindi sila nagugutom. Araw-araw ay 3 beses naman kami kung kumain. Hindi ko alam kung ano pa ba ang gusto niyang gawin ko. Gayong ginagawa ko naman ang lahat para sa kanila. Wala man akong regular at stable na trabaho ay hindi ko nakakalimutan ang obligasyon at responsibilidad ko sa kanila. Sa tuwing magsasalita tuloy si May tungkol sa estado ng pamumuhay namin, ay hindi ko maiwasang manliit. Pakiramdam ko ay minamaliit niya ako kahit hindi niya hayagang sabihin. Hindi ko rin naiwasang mag-isip ng sabihin niya sa akin, baka isang araw ay magulat na lang ako na bigla na niya akong iwan. Sa totoo lang, gusto ko rin naman mabigyan sila ng buhay na hinahangad nila. Pero hindi ko alam kung paano ko ba sisimulan. Kung ano ba mga kailangan kong gawin. Ang tanging pag-asa ko na lang ay ang pagsasayaw ko. Umaasa ako na balang araw ay makikilala din ako at madidiscover hanggang sumika at para maibigay ko ang buhay na gusto ko para sa aking pamilya. Alam kong may punto rin ang mga sinasabi niya pero ako naman ang hindi niya maintindihan. Problemado na po ako, Mama Ganda. Saan po ako kukuha ng pambayad sa ospital? 1 linggo din, mahigit ang itinagal namin doon kaya naman umabot ng 20,000 ang aming bill. Nagsimula na namang magbunga nga noon si May dahil wala raw akong ginagawang paraan para makahanap ng pambayad. Kung tutuusin niya ay kani-kanino na ako lumapit para makahiram ng pera. Tanging 3,000 lang ang nakalap ko. Sinabi pa sa akin ni May na kulang daw iyon para pambayad namin sa ospital. Kaya naman sinabi niyang siya na lang daw ang gagawa ng paraan dahil wala rin naman umano siyang maaasahan sa akin. Umalis siya kinabukasan ng maaga at sinabing pipila para humingi ng tulong sa isang sikat na health insurance company. At nang makabalik siya ay sinabing niya, babayaran niya ang bill ng ospital. Nakiusap lang daw siya kung maaari ma-renew yung membership nila. O membership niya. Total, indigent ang nakalagay sa kanyang health insurance at gobyerno ang naghuhulog para doon. Sa totoo lang, nagsasawa na ako sa paulit-ulit na sinasabi ni May sa akin. At tila ba, namamanhid na lamang ako?
Hoy Chris, umamin ka nga sa akin. Ano na naman bang problema mo? Ang aga-aga, putak ka ng putak. Nabasa ko yung text ni Mark sa'yo. Kanino ka na naman ba may utang? At para sa costume pa talaga kaya ka nagkautang? Akin na nga yung cellphone ko. Ano na naman bang kinakalkal mo dito? Hindi ko kinakalkal yan. Kanina pa tumatawag si Mark, pero hindi ko naman nasagot. Baka ka ako importante, kaya ako kinuha. Nung sasagutin ko na sana, bigla naman siyang nag-text. O ayan. Wala ka nang pakialam sa utang ko dahil hindi naman ikaw magbabayad nun. Ah, ganon. Hindi ka na nga makapagpasok ng pera dito sa bahay kasi wala kang trabaho. May gana ka pang mangutang para lang sa costume. Pwede ba? Tigilan mo muna ako. Masyado kang apektado. Hindi naman ikaw magbabayad. Paano hindi ako magiging apektado? Kulang na nga yung kinikita mo sa kakarakit mo. May gana ka pa talagang mangutang? Nakakahain ba yung costume mo? Tsaka wag mo idadahilan sa akin na hindi naman ako magbabayad. Imbis na kung ano-anong walang kwentang pinagkakagastusan mo, unahin mo munang pamilya mo. Alam mo ikaw, wala kang ginawa kundi magbunganga. Putak ka ng putak, di mo naman alam ang sinasabi mo. Puro ka reklamo. Magreklamo ka kung di kita napapakain. Kung wala kang maayos na tirahan. Wala ka nang ibang ginawa kundi ipamukha sa akin na ganito lang ako. Na akala mo, totoo na akong walang kwentang asawa at ama. Bakit? Hindi ba totoo? Pinagmamalaki mo na tong buhay na binigay mo sa amin ng mga anak natin? Kung saan-saan na naman nakarating yung mga sinasabi mo. Utang lang ang pinag-uusapan natin. Babayaran ko rin naman yon kapag nakahanap na ako ng mas malaki-laking racket. Kailan pa, Chris? Puro kahanap ng racket? Trabaho ang hanapin mo? Hindi nagtsatsaga ka sa sayaw-sayaw na yan? Wala ka namang napapala. Hindi ka aasenso sa pagganyan-ganyan mo lang, Chris. Alam mo, ikaw sumusobra ka na. Kung makapagsalita ka sa akin, akala mo ibang tao ako ah. Asawa mo ako, May. Hindi lang kung sino. Imbis na suportahan mo ako, wala kang ibang ginawa kundi maliitin ako. Oo, wala akong pinag-aralan. Wala akong matinong trabaho. Pero isaksak mo dyan sa utak mo na kahit kailan hindi ko kayo pinabayaang magutom. Kahit ganito lang ako, nakakapag-aral ang mga anak natin. Ikaw, ano ba ang bag mo? Puro ka lang bunganga. Ang kapal naman ang mukha mo. Kumpara naman sa'yo, mas pagod ako kahit nandito lang ako sa bahay. Stress na ako sa lahat ng gawain dito na paulit-ulit, walang katapusan tapos dumadagdag ka pa. Ano bang mahirap sa sinasabi kong maghanap ka ng totoong trabaho? Pamilyado ka ng tao. Kaya yung pangarap mo na yan, isantabi mo na lang. Hindi yung umaasa ka na para ka pa ring binata. Tanungin nga kita, May. May pangarap ka ba sa buhay? Oo. Pangarap ko na magkaroon ng maayos na buhay na hindi kami salat sa kung anumang kailangan namin ng mga bata. Yan ang pangarap ko. Na sa tingin ko, hindi mo matutupad para sa amin. Kasi wala kang ibang inatupag kundi ang pagsasayaw mo na wala namang kakwenta-kwenta. May, sorry. Di ko sinasadya. Ganun talaga ka-importante sa'yo ang pagsasayaw mo? Sige, magsayaw ka hanggat gusto mo. May, anong ginagawa mo? Ba't ka nag-iimpake? Sorry, di ko talaga sinasadyang masaktan kita. Hindi mo sinasadya? Mag-usap naman muna tayo. Tigilan mo yan. Wala na tayong pag-uusapan, Chris. Punong-puno na ako sa'yo. Hindi na kita kayang pakisamahan pa. Sorry, hindi na mauulit. Nabigla lang din ako. Tama na, Chris. Tigilan na lang natin to. Ayoko na. Teka, paano ang mga bata? Isasama ko sila. Hindi ko sila iiwan dito at baka kung ano pang kapabayaan ang gawin mo. O sige, magpalamig ka muna ng ulo. Pero bumalik kayo ha. Wala ka na talagang pag-asa. Hindi ko na nga napigilan pa si May na umalis. Naisip ko, babalik din naman siya kapag lumamig na ang ulo. Ganun naman kami pag nag-aaway. Tuwing may bagay na hindi pagkakaunawaan. Alam ko, pati na ako, may kasalanan talaga.
ng mga oras na yon. Hindi ako nakapagpigil kaya nasampal ko siya. Maging ako ay nabigla sa nagawa ko. Kaya nga agad din akong humingi ng patawad sa kanya. At sana lang talaga mapatawad niya ako dahil hindi ko naman talaga siya gustong saktan. Dala lamang ng matinding tensyon sa pagitan namin kaya ako nagawa ang bagay na yon. Dahil maling-mali ang manakit ng babae kahit gaano pa ito katalas magsalita. At dahil nga akala ko ay kilala ko na si May, naging kampante ako na babalik din ito kapag lumamig na ang ulo. Pero lumipas na ang 1 linggo ay hindi pa rin siya bumabalik. Kaya nagpa siya na akong sadyain siya sa kanilang bahay at suntok sa buwan ang ginawa ko. Bukod doon, suntok agad ang isinalubong sa akin ng tatay niya. Ganti raw iyon sa pananakit ko sa kanyang anak. Humingi naman ako ng tawad at sinabi kong hindi ko na talaga uulitin pa yon dahil hindi ko naman yun sinasadya. Ipinagtabuyan nila ako at hindi nila pinakinggan ang mga paliwanag ko. Nang makauwi nga ako, maganda, ay hindi ko magawang kumilos. Pakiramdam ko ay napakabigat na bagay. May napakabigat na bagay na nakadagan sa akin. Wala akong gana na kumain, ni magsayaw, asikasuhin ang sarili ko. Hindi ko magawa. Hindi ko gusto ang nararamdaman kong kahungkagan ng mga oras na yon dahil ganoon pala ang pakiramdam na may kulang sa buhay mo. Napaisip ako nung mga oras na yon, maganda. Ito nga ba ang kabayaran sa kagustuhan kong maabot ang pangarap ko? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil hindi ko alam kung paano ko makakausap si May. Ayaw naman ako ipakausap sa kanya ng mga magulang niya. Kung alam ko lang sana na Kung alam ko lang na gagawin niya ito at hindi na talaga siya babalik, sana hindi ko siya sinaktan. Sana nag-usap kami ng maayos. Nananalangin ako sa Diyos na sana mapatawad nila ako. At hindi pa sana huli ang lahat para maayos namin ang aming pamilya. Pero saktong pagkatapos kong magdasal noon ay siya namang pagtawag ni Mark sa cellphone ko. Dali-dali ko iyong sinagot at hindi ko inaasahan ang isang masamang balitang tila mas nagpabigat ng aking kalooban. Oh, pare. Kumusta ka na? Ano, punta ka sa practice mamaya? Pasensya na pare, baka di ako makapunta. May problema kasi ako ngayon. Nga pala pare, may itatanong sana ako sa'yo eh. Pero wag mo sanang isipin na nanghihimasok ako sa buhay mo ha. Ano bang itatanong mo? Ayos lang ba kayo ng asawa mo? Sa totoo lang, di ko alam. 1 linggo na siyang wala dito sa bahay kasama yung mga bata. Kagagaling ko nga lang sa kanila ngayon pero di naman niya ako kinakausap. Ayaw din ng mga magulang niya na magkausap kaming dalawa. Pero ba't mo nga pala natanong? Wala naman. Since nasabi mo kasi na may problema ka, naisip ko na baka tungkol kay May yung problema mo. Oo. Nagtalo kasi kami ng matindi nung nakaraan. Di ko na kontrol yung sarili ko kaya nasampal ko siya. Sinaktan mo si May? Pare, di ko naman sinasadya yun. Nabigla lang talaga ako. Sunod-sunod kasing pang-insulto ang ginawa niya sa akin eh. Pare, kahit anong rason pa yan, babae yun. Asawa mo yun. Di mo dapat siya sinasaktan. Kahit gaano pa kabasura yung pinagsasabi niya sa'yo. Alam ko naman yun eh. Di ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Kahit ako nabigla ako sa nagawa ko. Pero pinagsisihan ko naman na yun pare. Mahal ko si May. Kahit ganun siya sa akin. Simula ba nung umalis siya dyan, di na kayo nagkausap? Hindi eh. Di ko rin kasi matawagan ang cellphone niya. Laging busy. Nakablock yata ang number ko sa kanya. Pero pare, ito lang ha. Paano kung may iba na pala si May? Iba? Ibang ano? Iba. Ibang lalaki. Ibang boyfriend.
O baka may bago na siyang kinakasama. Pare, imposible naman yata yan. Ako ang asawa niya. Pero hindi naman kayo kasal, di ba? Sinasabi mo bang may lalaki si May? Huwag mong mamasamain pero hindi malabong mangyari yun. Lalo na sa sitwasyon nyo ngayon. Pare, may tampuhan lang kami ni May. Hindi pa kami iwalay. Pare siguro para sa'yo tampuhan lang yun pero para kay May, hiwalay na kayo. Teka nga, bakit kung magsalita ka parang may laman? Kasi pare, nakita ko si May nung nakaraan. Di ko lang matandaan kung anong araw yun pero sigurado ako na nakita ko siya. Bale, nangyari, natsyempohan ko siya sa palengke. Pero may kasamang lalaki. Baka naman kapatid niya. O kaya pinsan. Puro lalaki ang mga pinsan ni May. Malabong pinsan yun pare. May magpinsan ba na lalaki at babae na naghahawakan ng kamay? Tapos yung lalaki nakahawak sa bewang ng babae habang naglalakad? Magpinsan ba yung ganon? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman kamukha lang ni May yun. Pare hindi pa malabo mga mata ko. Alam ko kung ano yung nakita ko. Hindi. Mahal ako ni May. Di niya magagawa sa akin to. Okay sige, nandun na tayo na hindi niya magagawa sa iyo yun. Pero pare, sa paulit-ulit na pagtatalo niyong dalawa, hindi malabong mawala ng pagmamahal si May sa'yo. Lalo pa ngayon na napagbubuhatan mo pala siya ng kamay. Baka isipin nun na sa susunod hindi lang yun ang magawa mo sa kanya. Baka magdilim paningin mo, di mo makontrol sarili mo kaya naisip niya na iwang ka kaysa mapahamak siya. Dahil sa nalaman kong yon, ay mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ayaw tanggapin ang isip ko na magagawa yun sa akin ni May. Dahil kilala ko siyang tapat sa akin kahit ganoon siyang magsalita. Napaisip tuloy ako kung matagal na ba siyang may iba noon. Hindi ko alam. Kung ito ba'y nagsimula nung nasa poder ko siya o nung umalis siya sa bahay namin. Hindi ko alam ang isasagot ko sa tanong ko dahil napakalaki ng tiwalang binigay ko sa kanya. At sa tinagal-tagal naming magkasama ni minsan wala ako nabalitaan o narinig man lang na nangangaliwa sa akin si May. Pero biglang nag-flashback sa akin noon ang mga katagang binitawan niya sa akin na baka isang araw bigla na lang siyang mawala sa akin. Napaisip ako kung nung mga panahong iyon meron na ba siyang iba. Pero hindi ko masagot ang mga katanungan ko. Na alam kong siya lang ang makakasagot. Kaya naman sinubukan ko ulit tawagan ng cellphone niya. Pero hindi pa rin talaga siya makakontak. Kung babalik man ako sa bahay nila, ay hindi ko rin naman siya makakausap. Dahil nakabantay po ang kanyang mga magulang nung mga panahong iyon. At hindi ko po alam kung sa paanong paraan ko po makakausap si May. Ang tanging alam ko lang, Mama Ganda, ay nasasaktan ako. At walang ibang lunas dito. Walang ibang lunas dito, Mama Ganda, kundi ang makausap lamang siya. Lumipas na ang ilang mga araw nang pagsubok kong matawagan siya sa kanyang telepono. Pero isang araw, himala itong nag-ring. Ibig sabihin ay hindi na nakablock ang number ko sa kanya. Parang nabuhayan ako ng loob nang marinig kong nagre-ring iyon dahil gustong-gusto ko na talaga siyang makausap para maayos na namin ang aming gusot. Pero agad din akong ginapangan na hindi maipaliwanag na lamig sa katawan ng isang hindi pamilyar na boses ng lalaki ang sumagot sa aking tawag. Ayoko po mag-isip ng kung ano-ano ng mga oras na yon, kaya pinilit kong kumalma ang sarili ko. Dahil baka may nakikigamit lamang ng cellphone niya. May ugali kasi si May na mahilig magpahiram ng cellphone sa kaibigan. O kahit iba pang mga gamit. Kaya naman kinalma ko muna ang sarili ko at huminga ng malalim bago ako tuluyang nagsalita.
Hello, sino ba to? Kung di ka magsasalita, papatayin ko na to. Andyan ba si May? Bakit? Sino to? Andyan ba siya? Gusto ko lang sana siya makausap. Sino ka nga muna? Ako nga dapat ang nagtatanong sa'yo kung sino ka eh. Hindi mo ba ako kilala? Hindi ba nakasave ang number ko dyan sa cellphone niya? Sa tingin mo magtatanong ako kung kilala kita? Sira ka ba? Kung di mo ako kilala, pues magpapakilala ako. Ako lang naman ang asawa ng may-ari ng cellphone na yan. Anong nakakatawa? Wala. Wala naman kasing nabanggit si May na may asawa siya. Ex-live-in partner meron. Wala akong pakialam kung ano pa yan. Basta sinasabi ko sa'yo na asawa ako ni May. Ikaw ang tatanungin ko. Sino ka ba? At bakit hawak mo ang cellphone ng asawa ko? Pre, hindi pa ba halata? Ako nang bagong kinakasama ni May. Di ako naniniwala. Asan ang asawa ko? Siya ang gusto ko makausap. May, kakusapin ka daw ng ex mo. Bahala siya dyan. Wala kaming dapat pag-usapan. Hello, May? Kausapin mo naman ako. Mag-usap tayo, please. Narinig mo siya, pre. Ayaw kanyang kausap. Ibigay mo sa kanya yung cellphone. Pre, di mo ako utusan. Kung gusto mo siyang makausap, gumawa ka ng paraan. Pero sa tingin ko malabo na talaga makipag-usap siya sa'yo. Hoy lalaki, hindi pa kami iwalay kaya huwag kang epal. Di pa kayo hiwalay sa lagay na yan? Iniwan ka na nga niya eh. Idedemanda ko kayong dalawa. Wow! Ididimanda mo kami? Anong ikakaso mo sa amin? Pre, baka nakakalimutan mo. Di kayo kasal ni May. Hayop ka? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Wala kang karapatang magpamilya kung di mo kayang pangatawanan. Magkita na lang tayo pre. Mag-usap tayong dalawa. Lalaki sa lalaki. Harapin mo ko nang malaman mo kung anong sinasabi mong di ko kayang pangatawanan ng pagpapamilya. Salamat na lang pero di ako pumapatol sa isip bata. Gustong-gusto kong manapak ng mga oras na yon. Gusto kong bugbugin ang lalaking yon pero ayaw naman niyang makipagkita sa akin. Sobrang sakit pala na malamang may ibang lalaki ng asawa mo. Oo, lagi kami nagtatalo pero ni minsan ay hindi ko naisip na maghahanap ng iba si May. Binuo ko ang pamilyang yon kaya dapat kong panindigan. Pero bakit hindi niya nagawa? Sana man lang nakipaghiwalay siya ng maayos sa akin dahil palalayain ko naman siya kung yun talaga ang gusto niya. Ang sakit lang na tinapakan na nga niya ang pagkatao ko, iniputan pa niya ako sa ulo. Ang hirap pala kapag ang lalaking kagaya ko, na walang maayos na trabaho, ay iiwan ng pamilya. Kasi mandiliit ka talaga. Pero hindi naman siguro matibay na dahilan yon para ipagpalit niya ako ng ganun-ganun lang. Dahil kung talagang mahal mo ang isang tao, ay handa kang tanggapin ang kakayanan at pagkukulang niya. O baka mali rin ang pananaw kong yun. Pera na nga marahil ang basihan ngayon. Kapag mapera ka, mahal ka. Bida ka. The best ka. Pero kapag wala kang pera, isasantabi ka. At mas malala, iiwan ka. Kagaya ng ginawa sa akin ni May. Ganun lang kadali sa kanya na iwan ako dahil lang sa kawalan ko ng sapat na kita at maayos na trabaho. Alam ko may kasalanan din ako pero hindi naman iyon sapat na dahilan para ganoon ang iganti niya sa akin. At dahil nga sa pangyayaring iyon, ilang araw akong matamlay. At hindi po ako makasabay sa practice namin sa pagsasayaw. Halos ilang buwan ko rin ginugol ang oras ko sa pagsasayaw at pag-iensayo nang walang pahinga. Pero hindi katulad ng dati ay palagi na lang akong nagkakamali sa mga steps. At dahil nga rin sa sobrang stress ay natuto akong mag-inom na hindi ko naman ginagawa dati. Halos gabi-gabi akong lasing dahil hindi ko pa rin matanggap na ipinagpalit ako ni May ng ganun kadali. Dahil wala lang akong maayos na trabaho at malaking kita. Pero natauhan din naman ako ng isang araw ay hindi sinasadyang nagkita kami sa plaza na malapit lang sa bahay nila. Maaliwalas ang kanyang mukha at halatang masaya
habang nakaupo sa isang bench doon at kumakain ng hamburger. Pero ang mas nakaagaw ng pansin ko ay ang nakaumbok na tiyan na sa aking palagay ay 4 o 5 buwan na ang laki. Nagulat pa siya nang makita ako, kaya naman dahan-dahan akong lumapit sa kanya at pilit na ngumiti. Hi. Hi, Den. Kumusta ka na? Ayos lang. Pwede ba kitang makausap? Sige. Saan mo ba gustong makipag-usap? Kahit dito na lang. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Wala ka bang ideya kung tungkol saan? Wala tayong maayos na hiwalayan, May. Pero may tanong lang ako. Bakit mo ginawa sa akin yun? Pwede ka namang makipag-iwalay sa akin ng maayos. Papayagan naman kita kung yun talaga ang gusto mo. Papayag? Di siguro. Kasi lahat ng sabihin ko sa'yo, hindi mo pinakikinggan. Yun nga lang sinabi kong maghanap ka ng trabaho, hindi ka nakinig . Yun pa kayang makikipaghiwalay ako? May, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Sa inyo, ng mga bata. Napag-isip-isip ko na hindi pa rin sapat ang effort ko para sa inyo. Mas inuna ko yung paghabol ko sa pangarap ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin naaabot. Maabot mo sana ang mga pangarap mo kasi sayang naman. Kami ang naging kapalit ng paghabol mo sa pangarap mo. Alam mo dati, suportado kita. Pero nakikita kong hindi lumalago yung karerang pinili mo. Kaya binibigyan kita ng mga opsyon. Alam ko kung gaano mo ka gustong makilala ang pangalan mo sa larangan ng pagsasayaw. Pero dahil dyan, ang daming nagbago. Oo, hindi kami nagugutom. Pero yung oras mo, atensyon mo, wala sa amin. Nanatili ako sa tabi mo kahit hirap na hirap ako. Kasi umaasa ako na maaalala mo lahat ng pinangako mo sa akin nung nagsisimula pa lang tayo. Pasensya na kung wala akong ginawa kundi bungangaan ka ha. Kasi naman, gusto kitang mamulat sa katotohanan at maisip mo kung bakit ka nga ba nagpamilya. Yung Chris na dati kong minahal hindi ko nakilala. Ako pa rin naman to . Wala namang nagbago. Hindi, Chris. Alam mo, yung mga pangako mo sa akin dati, lahat yon napako. Nangako ka sa akin noon na sa lahat ng bagay at oras, kami ng pamilya mo ang uunahin mo. Kaya mo nga ako napapayag na sumama sa iyo dahil sa mga pangakong yan. Pero hindi mo yun natupad. Habang tumatagal, palayo ka ng palayo sa amin. Ang daming beses kong sinabi sa iyo noon, lahat ng sama ng loob ko. Pero binaliwala mo lahat ng yun. At lagi mong sinasabi sa akin na hindi kita naiintindihan. Kami ba na pamilya mo? Naiintindihan mo? Pero alam mo, ayos lang sana yun. Kaya lang, sinira mo yung kaisa-isang pangakong napaka-importante sa lahat. Nangako ka sa akin na hindi mo ko sasaktan ng pisikal. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Pero matagal na ba kayo ng lalaking yun? Nagsasama pa ba tayo nung maging kayo? Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong hindi? Hindi ko alam. Sa totoo lang, dati kong boyfriend si Gary. Kamakailan lang din kami nagkita ulit. Masasabi kong si Gary yung nag-iisang lalaki sa buhay ko noon na perfect match sa akin. Pero dahil mas inuna niyang ayusin ang buhay niya at career, nagkahiwalay kami. Pero wala kaming samaan ng loob sa isa't isa. Inisip na lang namin na para sa ikabubuti namin pareho yon. Mas mahal mo ba siya kaysa sa akin? Tatapatin kita, Chris, ha? Minahal kita ng buo. Sa kabila ng sitwasyon nating dalawa. Pero ngayon, mas mahal ko na siya.
Wala na bang pag-asa na maayos ang pamilya natin? Chris, buntis na ako sa anak namin ni Gary. Masaya na ako na kasama siya. At huwag kang mag-alala. Kasi kung gaano niya ako kamahal, ganun din ang pagmamahal niya sa mga anak natin. Di ko gustong sabihin sa'yo to. Pero lahat ng oras at bagay na kailangan namin, na ibibigay niya. Pwede naman akong bumawi sa inyo eh. Sa akin, hindi na pwede. Pero sa mga anak natin, pwede ka pang bumawi. Hindi kita pagbabawalan na makita sila. Kung gusto mo silang hiramin o ipasyal, papayagan ko naman. Dahil ikaw pa rin naman ang tatay nila eh. At hindi ko mababago yon. Maraming salamat. Hayaan mo't babawi ako sa kanila. Pero bago ang lahat, gusto kong humingi ulit ng tawad. Sa lahat-lahat. Patawarin mo rin sana ako, Chris. Kung mas pinili ko kung anong makakabuti sa amin ng mga bata. Masakit, pero wala na akong magagawa. Masaya na ako na naibigay sa inyo ni Gary ang mga hindi ko naibigay noon. Congratulations din sa bagong baby. Salamat. Sana lang, matupad mo na yung pangarap mo. Matapos ang pag-uusap naming iyon, katakatakang tila nawala ang mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. At doon ko nga na-realize na nasa akin talagang problema, pero nagbulag-bulagan lang ako noon. Dahil ayaw kong tanggapin sa sarili ko na tama ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Nagsisisi ako na tinake for granted ko ang pagmamahal sa akin ni May. Nasa akin na siya noon. Hindi ko lang naalagaan. Masyado akong naging kampante na hindi niya ako iiwan dahil mahal niya ako. Totoo nga ang sinabi niyang sa kakahabol kong matupad ang pangarap ko ay sila naman ang naging kapalit. Hindi lang ako nawalan ng asawa. Nalayo pa ako sa aking mga anak. At ngayon, may iba nang nag-aalaga sa kanila. Pero laging pasasalamat ko na lang din at hindi niya ako pinagbawalan na makita o makasama ang mga anak namin. Pinagsisisihan ko na hindi ko inalagaan ang pamilyang meron ako. Pero kailangan kong harapin ang consequences ng pagkakamali ko. At nangako ako sa sarili ko na hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. At sa wakas nga, Mama Ganda, nanumbalik na rin ang sigla ko sa pagsasayaw at naging triple pa ang pagpupursigi ko. Nagpatuloy lang ako sa pagsasali sa mga contest at audition ng ilang beses sa mga sikat na dance contest sa TV. Hanggang sa pinalad na nga akong makasama bilang backup dancer. Hindi man kalakihan ang sahod, masasabi kong mas malaki yon kumpara sa dati kong kinikita sa pag-racket-racket lang. At dahil nga may sapat na akong pera, at bumawi talaga ako sa aking mga anak. Nabibili ko na ang mga gusto nila na hindi ko kayang bilhin noon. Minsan naman kapag maluwag ang schedule ko, hinihiram ko ang mga anak ko para ipasyal. Noon ko lang din na-realize na pamilya talaga ang pinakang importante sa lahat. Hanggat kasama mo ang pamilya mo, ay pangangalagaan, pamilya mo mismo ang mag-aalaga sa iyong puso. Bagamat naabot ko na ang aking pangarap, ay siya namang pagkawalay ko sa aking pamilya. At sa huli ko na naisip na napaka-importante nila. Sinisiguro ko, hindi pa huli ang lahat para maiparamdam ko sa aking mga anak na may tatay silang nagmamahal sa kanila. Dito ko na po tinatapos ang aking sulat. Maraming salamat. More power po sa inyong programa. Muli ako ang inyong loyal kapuso at kabarangay. Chris. Barangay LS 91.1 Forever. Ito po ang programang Radyo Nobela.
Malungkot ang kwento natin, mga kabarangay. Pero at least, malungkot man, may realization sa dulo. Mas nakakalungkot po kung malungkot na yung kwento tapos wala kang na-realize at wala kang natutunan sa kwento mo. No? You know what, kabarangay? Ganyan po ang buhay. Kailangan maranasan mo. Kailangan maramdaman mo. Kailangan maramdaman mo yung sakit. Kailangan maranasan mo yung sakit para matuto tayo. Dahil kung hindi natin mararamdaman yung sakit at kung minsan, kung wala pang mawawala sa atin, kung wala pang maisasakripisyo, wala pang mawawala sa atin, hindi natin mauunawaan na may mali. Na yung palang paniniwalang yun, mali pala yun. No? Kasi kung minsan hindi sapat ka barangay hindi sapat na sabihin sa'yo na, ay mali ang ginagawa mo. Pag sinabi lang, walang dating yun ka barangay. Kailangan maramdaman mo na mali siya. So, paano mo mararamdaman? Sa pamamagitan ng pain. Sa pamamagitan ng, minsan, pagkawala ng mga importanteng bagay sa buhay mo. Minsan, pagkasira ng iyong pamilya. Minsan, pagkawala ng taong mahal mo. Yun ang pinaka effective na teacher ka barangay. At alam niyo ang pangalan ng teacher na to? Pain. Pinakang effective na teacher ang pain, kabarangay. Pag naramdaman mo siya, ipapangako mo at isusumpa mo, kabarangay, sa lahat ng tao at sa sarili mo na magbabago ka at hindi ka na uulit. So, Chris, to give you a little bit of advice at sa lahat ng mga katulad ni Chris sa oras na to na nakikinig ngayon. Alam nyo, hindi po masama ang mangarap. Hindi masamang abutin mo ang pangarap mo kahit may pamilya ka na. Hindi po masama yon. Don't get it wrong, kabarangay. Hindi masama na mangarap habang may pamilya ka o habang nagpapamilya ka. Hindi po masama yan. But, may but ka barangay pag pumasok ka na sa pagpapamilya, dapat nauunawaan mo na hindi full-time ka barangay. Hindi mo na full-time mapapag-focusan ang iyong pangarap dahil may kahati na yan sa oras. Kasi nag-baby ka na Kasi nanligaw ka na Ibig sabihin, itong mga supling na ito na inilabas nyo sa mundo at itong binibini na ito na niligawan mo, na alam mo na, niligaw-ligawan mo, istorbo mo na sana maganda ang buhay, ibig sabihin, itong mga taong to na bahagi na ng tahanan mo at bahagi na ng buhay mo, kailangan na nila ng atensyon, oras, at ano pa, mga basic needs. Kabarangay. At usually, sino magbibigay nun? Padre de pamilya. So kung hindi ka pa handa na may kahati ka sa pagkuha mo, sa pag-abot mo ng pangarap mo, huwag ka muna magpamilya. Diba? Huwag ka muna magpamilya. Iayos mo muna ang buhay mo. Siguraduhin mo na pag nagpamilya ka, stable ka na, kaya mo na. Diba? Hindi mo pa naabot yung pangarap mo na hindi ka pa makabili ng sarili mong brief, diba? Magdadagdag ka pa. Nako kabarangay, susukuan ka talaga ng mga taong ito. Yun ay joke, pero napaka malinaw po yun, kabarangay. Kung hindi mo pa nga kayang suportahan sarili mo, magdadagdag ka pa, ay magkakaleche-leche po talaga, kabarangay. Yan po ang katotohanan yan. Ngayon, kung gusto mo talagang maabot ang pangarap mo, abutin mo ang pangarap mo. Abutin mo ang pangarap mo. Pag naabot mo na, at alam mo na kayang-kaya mo nang i-impress itong binibining ito na pagkaganda-ganda at inaayos din naman ang buhay niya, kaya mo na siyang buhayin, kaya mo nang bumuhay ng isa pang supling, tapos kaya mo nang bumuhay ng isa pa ulit supling, ibig sabihin pwede na. Pero kabarangay, pag wala ka pa sa estado na yon, wag muna. Bakit? Kasi, ang magsasuffer niyan, kabarangay, yung pamilya mo. Ano ibig sabihin natin dito? Hindi masamang mangarap.
Pero kailangan, alam natin kung anong pinapasok natin. At alam natin kung ano yung idinadagdag natin sa buhay natin. Dahil pag nagdagdag ka kabarangay, na mga taong ito sa buhay mo, kargo mo sila. Hindi mo pwedeng rason sa kanila, bakit masama bang mangarap? Bakit wala ka bang pangarap? Wala ka kasing pangarap, hindi mo pwedeng isumbat yan sa mga anak mo. Hindi mo pwedeng isumbat yan sa asawa mo na pagod din sa tahanan. Tapos wala pang sahod. Hindi mo pwedeng irason yan sa kanya. Hindi masama ang mangarap ka barangay. Pero dapat handa ka. Pag nagpamilya ka, hindi ka basta mangangarap na lang. Hindi lahat ng oras mo nandun lang sa pangarap na yun. Hindi lahat ng attention mo nandun lang. Kasi nagdagdag ka eh. Nagdagdag ka ng mga tao sa buhay mo eh. May mga bata na kayo. May mga baby na kayo. May pangangailangan din ng asawa mo. Kung hindi mo pa yan kayang ibigay, wag mo siyang istorbohin. Wag mo siyang buntisin, kabarangay. Yan ang pinakamagandang ano doon para magising tayo. Yan ang pinakang malinaw na payo doon. Kung hindi mo pa kaya, wag mong pakialaman. Yun ang sinasabi ko, lalong-lalo na sa mga kalalakihan ngayon. Kung hindi mo kayang panindigan, wag mong kulitin. Kung hindi mo kayang buhayin, wag mong istorbohin, kabarangay. 'Di ba? Hindi mo pa man lang nagagawa, nabibili yung mga gusto mo para sa sarili mo eh. Tapos inakit mo na, magsama na tayo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, kabarangay. Ano yun sinasabi nating emosyon yan, at yung emosyon na yan, kadalasan mali. So ito ang nangyari sa kanila. Nagkahiwalay sila. Kasi hindi nakaayos eh. Basta akala nila ganun lang. Sige, mag-baby tayo. Tapos labas ang mga baby. Nangangagutom. Tapos ang asawa, ang ganda-ganda nung kinuha sa magulang. Nung napunta sa'yo, naging losyang. 'Di ba? So wag ganun, kabarangay. Kunin niyo yung mga babaeng to, hindi para lalong pahirapin ang buhay. Kunin niyo para gawing prinsesa, para pagandahin, para pagsilbihan. Kasi sila ang mag-aalaga ng mga anak niyo eh. Pag hindi sapat ang pagmamahal, atensyon, at mga pangangailangan na ibinibigay mo sa kanila, magkukulang din ang ibibigay ng mga magulang sa kanyang mga anak. At doon sumuko si May. So, yun lang masasabi natin, kabarangay. Maraming salamat dahil may aral tayong napulot sa kwento mo, Chris. Hello mga kabarangay! Mama Ganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 forever.